Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga Kanyang pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagbasa natin ngayon, maaari tayong makakuha ng 3 mahalagang aral para sa ating una, sa kahinaan at sa ating kakulangan sa pagdarasal, nandiyan ang Espiritu ng Diyos na nagdadasal para sa atin. Sa totoo lang, dahil sa ang Espiritu ay nananahan sa atin, siya mismo ang nagdadasal sa atin. Kaya kapag nanghihina tayo at hindi natin alam paano magdasal o ano ang dadasalin, tumawag tayo sa banal na Espiritu na samahan tayo sa ating dasal at ipagdasal tayo. Pangalawa, ang lahat ng bagay ay mauuwi sa kabutihan sa lahat na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa tawag ng Diyos. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa. Parang ang daming sagabal. Para bang palpak ang gawain natin. Kung mahal natin ang Diyos at sinisikap natin gawin ang gusto niya, maniwala tayo ng lahat ay mauuwi sa kabutihan. Nandiyan ang Diyos na gumagabay sa mga pangyayari. At pangatlo, itinalaga tayo ng Diyos para maging tulad ng Kanyang anak. Yan ang plano niya sa atin. Maganda ang plano niya sa atin. Dahil sa itinalaga niya tayo, tinawag niya tayo. Kaya nga tayo ay nabinyagan o tinawag sa kasal o tinawag sa pagpapari o pagmamadre o sa pagmimisyon. Dahil sa tinawag tayo, kaya tayo ay Kanyang iniligtas sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng pinawalang sala. Binigyan niya tayo ng karangalan kasama din ng Kanyang anak. Magandang isipin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Si Jesus ang unang anak, siya ang unang bunga, tayo ang susunod sa Kanya. Siya ang modelo natin. Tandaan natin na tayo inampon ng Diyos na maging anak niya. Isa lang ang talagang anak niya. Kaya tumingin tayo kay Jesus. Ang talagang anak ang nagtuturo sa atin paano maging anak ng Diyos. Paano na mabuhay bilang anak ng Diyos? Tingnan natin si Jesus. Ang lahat ng mga santo ay naging santo kasi tinularan nila si Jesus.
dahil sa napakayaman ng pagkatao ni Jesus, natutularan natin ang isa o ilang bahagi ng kanyang katangian. Si San Francisco ng Assisi, tinularan niya ang pagiging dukha ni Jesus. Si San Camilo de Lelis, naakit siya sa pag-alaga ni Jesus sa mga may sakit. Si San Ignacio ng Loyola ay tumulad sa pagiging masunuri ni Jesus. Si San Juan Bosco naman sa pagpapahalaga ni Jesus sa mga kabataan. Ikaw, sa anong katangian ni Jesus attracted ka? Anong ugali ni Jesus ang sinusundan mo? Ang yapak mo, Panginoong Jesus, ang aking sinusundan. Ibuhos mo sa akin ang banal mong Espiritu upang masundan at matularan kita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.